Napakalaga para sa inyo. Dito sa part ko, ito pinaka-part ko. Pagpaumanin nyo na. Kasi may marinig kayo sa akin na para nakakatuwa, na nakakatakot, na parang no? Nakaka-nervous. Na pag narinig mo sa akin, magdadalawang isipan. Kasi, nung pinadala ka ng agency mo, iniisip mo, after ang pagpidos, certificate na agad. Pero hindi mo alam, kasi certificate agad. After ng certificate, sunod ay flight na. Pero natin ito sabihin sa inyo, yung totoong buhay, OFW. Kaya kung ang excitement mo kanina is 100%, pagdating sa part ko, pinaka-part ko, may tendency, yung excitement mo na 100%, mababawasan yan. Tuwing may nangyayari sa'yo, sa sinabi ko, magbawas ako ng 20%, bawat may nangyayari sa'yo. 5 times. 5 times 20, nakapagbawas ako sa'yo, is 100%. Kaya may tendency, lahat ng excitement mo na 100%, mawawala yan. Kaya, sabi ng iba, ano ba to? Pero nais ko lang sabihin sa inyo, pasalamat kayo sa inyong agency. Dito kayo pinapidos. Bakit? May katakot-takot man kayo marinig dito. Pero napakalaga para sa iyo. Ito ang magiging tulay sa iyong tagumpay. Bakit, Mr. Sam? Katakot-takot na? Katakot-takot na? Tulay pa ng tagumpay? Bakit? Kailangan mo kong malaman. Sino mo mga isa bro? Ulit, taas yung mga kamay. Thank you. First timers, taas yung mga kamay. First timer. Thank you. Except bro, isang tanong lang, isang sagot. Isang tanong, isang sagot. Except bro. Iparinig niya sa mga first timer. Except bro. Yung totoong buhay ko, OFW, pagdating sa labas ng bansa. Yung naging karanasan mo, hindi lang ikaw, pati OFW. Except bro, ang sagot niyo sa akin, either masarap lang o hindi. Except bro, iparinig niyo sa mga first timer. Except bro, masarap buhay, OFW o hindi. First timer, narinig niyo. Yan ang sinasabi ko. Bakit sabi ng iba, hindi? Ha? Ay kung nagtatrabaho ka doon walang sahod-sahod, masarap buhay mo, hindi? Siyempre hindi, tama? Ang tanong, totoo nangyari? May mga pagbabago pagdating nun? Totoo hindi? May mga pagbabago. At ito pang matindi. No? Ito pang matindi. Umaasa ka ngayon na after mo magpidos, akala mo okay ka na. Yung pala, after mo magpidos, ilang buwan ka nang hihintay, hindi ka pa rin nakaalis. Nangyari ka nun, hindi? Nangyari. Sabi ng mga first timer dyan, ha? Ganun ba? Dito sa part ko, sa part na to, nakakatawa, no? Na nakakatakot. Mayroon parang part mamaya na pag may nangyari sa'yo, gustuhin mo mang tumawa. Kaya lang, ang iyong mga mata ay hinahatak na ng antok. Bakit? Dahil sa nangyari sa'yo. Guys, sabihin ko, hindi upang tataputin eh. Bakit? Ang part ko is more on realities. Totoong nangyayari sa labas ng bansa. Walang pinipilit. Mapa-skill, no? Mapa-household. Maganda ang posisyon o hindi nangyayari sa kanila. Kaya dapat, ihanda mo ang sarili mo. Walang pinipilit. Mapalalaki o babae. Guwapo o pangit. Maliit o malaki nangyayari sa labas ng bansa. Kaya ako nandito, just in case of emergency. Kayo yung mga bayaning OFW na dapat ipagmamalaki ninyo. Kasi kayong tinatawag na ambassador of goodwill. No? Ambassador. Kayo
ang nagiging halimbawa ng ibang lahi doon, mapagkakatiwalaan ng mga magagawang Pilipino sa labas ng bansa. Kayo ang nagtingala ng ibang mga lahi doon. Ipagmalaki nyo na kayo ay mga Pilipino. Dahil kayo ang tunay na mga bayan. Naniwala ka ba sir? Na ikaw ay bayan? Naniwala ba? Bakit na tinatawag na bayan? Sir? Kasi overseas ka. Hindi overseas. Simple sagot ano? Kasi overseas. Lahat naman kayo overseas. Tama? Pero ngayon, bakit ka tinatawag na bayan? Kasi sa labas ng bansa, sumakot ka man ng malaki umalik, magpapadala ka sa pamilya mo, tama? Pag nagpadala ka, magbabayad ka ng tax, tama? Kung wala man ang sahod mo, laging dilig man ang sahod mo, huling padala mo, bawasan pa rin ang tax, tama? Nagpapadala ka sa pamagitan ng mga remittances, tama? Lahat pa kayo may itiin, kumuha lahat. Pangalagaan niyo ang iyong. Bakit? Dalasan doon ipinapadala at iba kapag savings pa. Pero kaya pag may problema, uwi ng Pilipinas, may laman bang pera ang itin mo? Wala. Kaya itong mga techniques na to ay para sa inyo. Kaya karating ba yan? Tuwing padala mo, bawas ng tax yan. Doon yan ipapasok sa kabanang bayan. Tama sir? Tama. Pag pinasok sa kabanang bayan, ang tanong, sino ang nakikinabang? Sino, sir? Grabe direct to the point. Okay, pagkatapos, kunting ano lang, no? Pahuli lang ng pulis. No? Tayo sinasabi ko lagi, tayo ang tunay ng mga bayani. Yung mga nakaupo doon, utusan lang ninyo yan. Sila ang binigyan ng karapatan ng gobyerno na manguna sa lahat ng mga plano sa ating bansa. Tama? Kayo ang tunay na mga bayani. Kaya kung wala kang tiwala sa mukha mo, pag uwi mo may ng bahay, no? Humarap ka sa salamin, sabihin mo, kahit ganito lang ang mukha ko, bayani pala ako. Kaya kasi yung sinasabi ng sila ulo na sabihin. Kaya paglabas mo dito ngayon, sir, paglabas mo dito, may parang harang dyan sa dadaanan mo, sabihin mo na agad sa kanya, alis ka nga dyan, alis ka nga dyan. Pag tinanong ka, bakit na ano ba? Sabihin mo, sir, bayani ko. Sir, may natutunan dito, sa itong pinakapart ko, wala makatulog dito pagdating sa part na ito. Niwala kayo sa akin. Yung malulungkot yan, gising. Yung may problema, nadagdagan ng problema. Dito ako tututok. Mayroon kong mga subject dito na gusto kong tutukan. Yung pinakamagaling tumawa, gusto ko ilagay dito. Bakit? Ang ganda yan, remembrance ko sa iyo. Ano? Okay. Makita, dito naman, pag ginanon ko, kitang-kita ko yan si ma'am. Di bale, ma'am. Okay, ma'am. Malinaw din naman dito, ma'am. Okay, yan. Ang ganda, no? Ngayon, ganito. Kayo lahat ay bayan. Huwag niyong ipagmaliit ang inyong mga sarili. Paglabas mo dito mamaya, may hadlang-hadlang yan sa'yo. Ano? Kanina pagpasok mo, parang doubt ka pa sa sarili mo, tama? Pero nilalabas ka na. Naisip mo lagi, bayani pala ako, no? Lakad, pag-uwi mo ng agency, ma'am. Bayani ito, ha? Ayusin mo. Okay! Ngayon, ganito. Tuloy-tuloy, ha? Mr. Sam, dami mong sinasabi. Huwag kang mag-alala. Kasi yung iba dyan, kunyari nakatingin sa akin, yes, sir. No? Yes, sir. Pero, tandaan, hindi lahat na nag-yes, sir, tumatango doon sa speaker. Lahat ay may natutunan. Bakit? Ang nilalaman ng isipan, nag-yes, sir. Pero ang nasa isipan, anong oras mo ba kami pagkawan? Tama? Kasi, kanina pa kaming umaga dito. May naghihintay pa sa akin sa baba. No? Na naghihintay, illegal recruiter. Okay! Ngayon, malaman nyo na kung bakit ako nandito. Okay, ganito. Magpatanong lang ha. Sabi ng mga ex-abroad, hindi masarap buhay o FW. Okay, linawin ko lang. Umpisan ko na.
Lahat tayo nakapag-sign na ng kontrata. Nakapag-sign ng kontrata, tayo siya mga kamay. Batas ang pag-usapan natin. Okay. Ano nakapag-sign ng kontrata? Nakita ko, parang 3 lang. 4. Sinong hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Hindi nakapag-sign ng kontrata. Sino mas marami? Nakapag-sign o hindi nakapag-sign ng kontrata? Yung hindi nakapag-sign ng kontrata. Pero mayroong talagang hindi tumataas ang mga kamay. No? Ang tanong ko sa inyo, special to. Kayo ang pinaka-special para sa akin. Ano kayo? Sabi ng iba diyan nakatingin lang sa akin, pakialam ko sa iyo. Bilisan mo kasi gutom na kami. Okay. Sunod na katanungan. Bakit kami siya magtatanong? Para malaman ko kung ano mayroon. Ano ang nangyayari sa loob ng Pidos ngayon? Kasi hindi lang gutom ang inabot mo ngayon. Mayroon pang malaman dito regarding sa nangyayari sa'yo. Lagi kong sinasabi kasi, pag nag-abroad ka, alamin mo ang pinapasukan mo. Tama? Alamin mo ang pinapasukan mo. Kasi bakit? Sabi ng mga ex-abroad, hindi madali buhay o FW. Hindi masarap. Kasi bakit? Iba ang batas dito. Iba ang batas sa labas ng bansa. Ulitin ko. Iba ang batas sa Pilipinas. Iba ang batas doon. Na dapat maihanda mo ang sarili mo. First time ever. Malinaw? Mr. Sam, sige, ipagpatuloy mo na Mr. Sam kasi kinakabahan na kami. Okay. Nung magtanong ako kung sino nakapag-sign ng kontrata o hindi, mayroon nakapag-sign, mayroong hindi. Ayun sa batas, dapat ang isang OFW, bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ng iba, ha? Bakit kami wala? Ayan ang sinasabi ko kanina. Kaya kung 100% ang excitement mo kanina, kasi akala mo okay ka na, no? Magbawas ako ng 20% sa excitement mo. Ang natira, 80% na lang. Kaya tuwing dumating ang usapan sa mga ganitong usapan na to, hindi maiwasan na mayroon talagang lalabas at hindi nagpapaalam. Tatawag na yan doon! Ma'am, ngayon na namin ito nalaman. May alam pa kayong mapidos-pidos. Ngayon wala pa pala kaming pinirma na. Pag may lalabas pa ng isa dyan mamaya, mayroon namang nangyayari sa kanya. Kaya dapat, ihanda mo ang sarili mo. Okay? Kaya kung may nangyari, bawas ng 20%, ang natira is 80% na lang. No? Pasensya na kayo, ha? Parang biro. Yung mga nasabi ko dito, pero ay totoo. Parang biro lamang. No? Totoo. Kasi ang part 2 is more on realities. Doon kanina, more on encouragement. Pagdating sa part 2, more on discouragement. Pero hindi ibig sabihin, more on discouragement ang sinasabi ko. Bawal. Hindi po. Ang sabi ng uwa, sabihin niyo ang totoo para hindi sila magmumukhang pagdating mumumukhang walang alam. At dapat, sisigurin after mo magpidos, sisigurin makaalis ka na. Kasi hindi ka na nakapag-sign ng kontrata. Ang iba dyan, nasa batas sabi, mula nag-apply at nag-resign, ang isang OFW dapat 60 to 90 days prior, dapat wala ka na sa Pilipinas. Dapat, i-deploy ka na. Anong 60 to 90 days prior? 2 buwan hanggang 3 buwan. Mula mag-apply ka kami sa dapat wala ka na sa Pilipinas. Okay? Sabi ni ba,
Bakit kayo? 10 months na nandito kayo. Kaya dapat, siguro dapat wala ka na sa iyong inupuan dyan ngayon. Kaya kung nangyari sa'yo, meaning to say, another 20% ang mababawas ko sa excitement ko. Ang natira is 60% na lang. At dapat, bakit kailangan ka makaalis? Kasi ang iba dyan, hindi na nakapagpidos, nakapagbayad ng hindi na nakapagbayad ng pidos, nakapagsayo ng kontrata. Ang iba dyan nakapagbayad ng placement fee. Ma'am, sa'yo yan kay ma'am. Nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Ang nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Malinaw? Sabi ni ma'am, bakit sa akin sobrang laki? Another 20%. Ang ibabawas ko sa'yo, ang natira is 40%. Ma'am, akala ko umuwi ka. Sabi ka rin, ma'am? Asiyan. Sabi ko saan kayo si ma'am, baka na-iwan yung ganit ko. Ako na rin sana maghati doon. So another 20% ang natira is 40%. Dapat equivalent of 1 month's salary. At dapat pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Small Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit kung na lugar dapat pag nagbayad ka ng placement fee, dapat ay sa loob ng agency. Sabi ni iba, ha? Agency? Bakit kami Jollibee? Ang isa sumigaw dito nung nakarang linggo, sir, kami sir, sa GCash. Wala sa nabanggit ko na lugar, dapat sa loob ng agency. Kaya kung may nangyari sa'yo, hindi ka nagbayad sa loob ng agency, another 20% ang ibabawas ko sa'yo. Ang natira is 20% na lang sa excitement mo. At dapat, pag nagbayad, ano mayroon? Dapat may kaukulang resibo. Sabi ng iba dyan, resibo? Bakit kami logbook lang? Sabi ng iba, kahit logbook, at least okay lang. Dapat may resibo. Tama? Sabi ng iba, wala tayong resibo? Paano kaya ito? Meaning to say, pag nangyari sa'yo, ibawas ko na naman ang 20% na excitement mo. May natira pa, wala na. Wala na. Kaya yan ang napag-usapan natin kanina. Malamang pagdating sa part ko, ubos ang excitement mo. Guys, pasalamat kayo sa inyong agency. Bakit ginawa sa inyo? Dito kayo pinagpidos. Bakit? Ang purpose, mayroon kayong matutunan. Tama? Maihanda ang inyong mga sarili. Hindi lang dito sa pidos, hanggang pagdating sa labas ng bansa. Dahil oras na may problema, may i-apply mo kung ano ang ating napag-usapan dito. Kaya kung nangyari sa'yo, i-inform agad ang inyong agency. Katulad na nabanggit ko, may nangyari sa'yo sa labas, i-inform agad ang inyong agency. Bakit? Guys, maraming gumagamit ng pangalan ng agency. Ang purpose lang, pangulimbat ng malaking halaga sa mga OFWs. Kaya ibig sabihin, dito ka pinagpidos, mahal ka ng agency mo. Tama? Sabi niyo ba? Ay, salamat. Mahal pala ako ng agency ko. Ay, paano yun? Hindi kami nagpag-sign ng kontrata. Pinagpidos na. Mahal ka nga. Kasi kung hindi ka mahal, wala kang pinirmang kontrata, hindi ka pinagpidos dito ngayon. Pababalikin ka pa ng ilang buwan bago mag-pirma ng kontrata. Ang ginawa, advance pidos. Para hindi na kayo mahirapan, pabalik-balik, mangutang ng mga utang, baon sa utang, tama? Na baon sa utang. Pagkatapos, ang tagal pang maghintay kung kailan makaalis. Ibig sabihin, ginawa na ng agency nyo para hindi na kayo mahirapan. Ayos ba? Yes, sir. Lahat ng bagay na pag-usapan. Mr. Sam, halimbawa, nangyari pala sa amin, anong batas? Ba't alam mo? Kasi yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. No? Meaning to say, pag nangyari siya, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking.
violation. Ganun ba, Mr. Sam? Yes. Alam na alam ko, kasi yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Wala pa tong pidos na to. Pidos doon, pidos doon, pidos doon. Wala pa to noon. Nasa serbisyo na ako. Wala pa yung lutos. No? Ngayon, wala pa yan noon. Chowking pa lang yan. No? Year 2001. Johnny Yap, saan ka na? Ma'am, parating na ako dyan. Dala-dala ko na ang pang-placement fee ko, ma'am. Sige, Johnny Yap, akong bahala sa'yo. Anong katawan mo? Maliit ba? Na, maliit. Opo, maliit. Ilang taon ka na? Sabi ko, 24 po. Ang edad ko noon. Maliit ka ba? Yes po. Matangkad ako, 5'7". Tawag ko. Johnny Yap, saan ka, ma'am? Kung gawin na. Okay. Hintayin kita dito. Maya, tinawagan ko. Ma'am, saan ka banda? Dito ako. Sa loob ng chowking. Okay. Saan dito ako sa loob ng chowking? Sabi ko, ma'am, nandito na si Jania. King. No? Ingat ha. Kaya kung may marinig kayo, mga bata pa kayo nun. Wala pa kayo balak mag-abroad. Kasi ang edad ko ngayon, ilang taon? 75 years old. Pag may narinig ka nun sa balita, pag sinabi mula sa extra, mula sa Luzon, Manila, ito, mula sa Luzon, Makati, ito Simba Patrol 141, ang nagulat, Simpinan, may tulong lakas 50,000 watts. DWIZ. Ako yun. Sa isang radyo, pag may narinig ka, mula sa Luzon, Manila, ito ang RH News, sa mga ang nagliligot sa pagbabalita. Sa isang diaryo, ako si Kaagapay natin. Sa isang diaryo, ako si Latigo ng bayan. Kaya ako nandito. Bakit? Bilis na mata ko, no? Ang ibang speaker, parang wala lang. Sa akin, pinapatawa kita, no? Pero pag kumagat ka ng tawa at pag medyo nakita ko may reaction ka na hindi maganda, at pag pinaikot ko ang cellphone ko, you know? At pag natapatan ka at biglang nag-blank, ibig sabihin, ikaw ang hinahanap ko. Positive. Yung hindi ko nakita sa labas, dito ko lang pala nakita sa loob at dito ko siya nahuli. No? Kaya dapat ingat ha. Yung violation na yan, that is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kinatapos ako, lumaylo ako sa radio, sa dyaryo, ipinagpatuloy ko ang aking YouTube channel, ang Kaagapay ACTV. Nanonood ba kayo ng mga YouTube channel? Yes, sir. Dami mga YouTube, puro fake, halos puro fake, no? Perfect news. Panoorin nyo, puro fake news. Maraming ano, ang mga media ngayon, dami rin fake na rin ng mga balita ng mga media, no? Lumalaban na rin gumawa ng fake ng mga balita doon sa, lumalaban na rin sa mga vlogger. Mas maganda ang panoorin mo, yung Kaagapay ACTV. Totoong. More on realities. Bakit, Mrs. Sam, gaano ka totoo? Pag sinerch mo, Kaagapay, search mo. Nanonood kayo ng YouTube? I-search mo. Kanina, picture ka ng mga number dito, di ba? I-search nyo kung may YouTube, sa YouTube, Kaagapay. Sa YouTube, Kaagapay, space, ACTV. Panoorin mo dyan. Diyan mo papatunayan kung gaano ka totoo. Fake ba ang napanood nyo? Hindi. Kaagapay, space, ACTV. Space, no? Kaagapay, space, sa YouTube ACTV. No? Pag nakita niyo, nakasalamin, kulay itim. Nakasombrero, kulay itim. Na parang cowboy. Nakita niyo? Nakita niyo na? Walang iba kundi ako yan. Dahil nakita niyo, wala kayong ibang gagawin. Kundi. Bakit? Pag sinubscribe mo at nasa labas ka ng bansa, kung papatunayan mo kung gaano ka totoo ang sinasabi ko, pag may problema ka, pagdating doon, maraming pagbabago, no? Na akala mo lahat ay nasusunod pagdating doon. Akala mo pagdating ng isang buwan, pagtatrabaho, sahod agad, yun pala laging delayed ang sahod. Kaya nakakaranas ka ng gutom, sobrang hirap. At yung gutom na yan, mas malupit pa, mas matindi pa sa gutom na dinanas na mo dito sa Pidus. No? Gutom na tayo, di ba? Pag clinic mo, sinners mo, March, ano yan? 17. Makita mo na agad.
ang mukha mo doon. Paano mo sabi mag-fake? Yung nakalagay doon, hindi po totoo. No? Makita mo dyan. Kaya pag nakita mo yung mukha mo doon, lahat ng problema nyo, mawawala na. Bakit? Nandoon ka eh. Di ba? No, partner, nandito ako, no? Ayan! Kaya dapat, maninigurado. Okay? Sa labas ng bansa, may problema man, i-inform agad ang inyong agency. Ha? Mga pagbabago sa labas ng bansa, i-inform agad ang inyong agency. Hindi kayo sino-sino lamang. Bakit? Marami nagka-problema sa labas ng bansa.